Good morning everyone. Sa wakas day 3 na tayo. And right now, naglalakad kami palabas ng HSR. Galing kami ng Chiang Kai-shek Memorial Hall. So dito ko na umpisan tong vlog na to since napagod ako gawin yung time-lapse ng mga building sa Memorial Hall. Yun yung mga building na napanood nyo sa umpisa. I just took the opportunity na matry yung feature ng Insta360 ko, especially for this trip. So right now, naghanap kami ng line ng MRT na magdadala sa amin sa Zongshi Flower Market. It's around 10 a.m. in the morning. And hinahanap namin yung ERA Shinwuri Station. Just ayun yung tinuturong daan papuntang Zongshi Flower Market. Except that hindi pala ganun kadali. Since hindi kami ganun ka-familiar dito sa train station sa Taichung. And of course, as a last resort, kailangan nyo magtanong. Especially kung hindi nyo talaga sure yung dadaanan. Since again, ang daming line dito sa Taiwan. Food is Here. Oh, sure. We have. Thank you. So after namin magtanong sa teller ng ticket, kinonfirm niya na dito nga kami sasakay papuntang Shinwuri. So we decided na i-DIY na lang tong part ng itinerary na to instead of opting out for a tour package, which is a big mistake. Ang dami pa naman naming planong puntahan nitong araw na to dito sa Taichung. But unfortunately, since hindi nga kami ganun ka-familiar sa mga pupuntahan, medyo na-cut short yung trip namin dito sa Taichung. So ngayon nakasakay kami ng taxi papunta dun sa flower market. And as you can see, very rural yung area nito. May rice field, tapos may mga planta. Would you believe yung nag-alok ng taxi is Filipina na dito nagtatrabaho sa Taiwan. Para siyang bartero ng mga Pinoy na nagtatravel. Mabilis lang naman yung taxi ride ito, around 10 minutes lang. Available din yung Uber sa area kasi nung pauwi kami, Uber na yung sinakyan namin. So papasok na kami sa flower market. So bungad pa lang makikita nyo yung mga panindang halaman at bulaklak. Ito yung parang garden center nila. Habang naglalakad, kwento ko sa inyo yung aberya namin sa HSR. So yesterday nalaman namin na kasaklok ng HSR, yung lumalabas na schedule na sinelect mo, hindi pala yun yung mismong alis nung train, nung bullet train. So malalaman mo lang yung exact time ng alis nung bullet train kapag nakakuha ka na ng physical ticket dun mismo sa station. So maaga kaming umalis ng bahay around 7 a.m. Pero yung alis ng train is around 10 a.m. pa. So during the 2 hours, ayun, sinadya na lang namin puntahan yung Chiang Kai-shek. Unfortunately, sinabay namin yung pagkain ng almusal, kaya wala masyadong kuha. If i-add nyo itong Zongshi Flower Market sa itinerary nyo, siguro isasuggest ko na lang din na kumuha kayo ng tour package since medyo malayo to. Again, possible naman siyang i-DIY. Ang problema lang, hindi kami ganun ka-confident sa oras. Baka kasi yung train, last trip ng train, hindi namin maabutan. Baka mas-stuck kami dito sa Taichung and marami din kaming activity pabalik ng Ximending. Mga unusual things lang dito sa flower market. Bukod dito sa beehive na nakalagay sa glass box, ayun no, titig na titig yung mga turista. Meron ditong maliit na amusement park. Asing parang para lang ride sa mga bata. Second is merong sangyupsalan. So pwede nyo itry yan kung nagugutom kayo. Meron din mga bilihan ng mga snacks. At since nakapag-breakfast na kami dun sa train, okay na kami, hindi na kami kumain. And of course, souvenir shop. Again, dito na kayo sa entrance, bibili ng ticket. No need to book online. Pagkabili, pasok na agad. Saturday ngayon, pero hindi ganun kadami yung taong pumunta. So masarap magmuni-muni kasi nature vibe talaga yung lugar na to. Bukod sa libo-libong bulaklak, nakakatuwa yung landscape nila. Alam mo ding pinag-isipang maigi. So ayun, creative shots muna tayo gamit ang X3.
after mapagod, another thing na pwede nyong gawin dito is mag-bird watching. Huwag nyo na lang tanong kung anong klaseng ibon yan. Pero very peculiar yung itsura niya. Next is fish feeding. Pwede kang bumili ng feeds dun sa malaking isda na statue. Fish food bendo pala yun. And of course, kung trip nyo, pwede rin kayong bumili ng halaman. Which is not advisable para sa amin since hindi naman namin may uwi sa Pilipinas. Since hapon na napag-decide na namin umuwi, along the way pumunta kami ng Miyahara. So ang target namin is matry namin tong chocolate ng Miyahara, pati na rin yung ice cream nila na pinipilahan. Very impressive yung lugar nila, sobrang ganda. Para siyang old English style mansion. Meron ding restaurant sa taas. Yung flavor ng chocolates nila, sobrang dami. Hindi lang yun, parang pag tinitignan mo, ang hirap na hindi bumili. So ayun na nga, napabili kami, kaso mapapawaw ka din talaga sa presyo kasi medyo mahal siya. Kaya bumili lang kami just to try kung anong lasa niya. And look, ilalagay nila yan sa box, tapos ibabalot nila ng parang regalo. And tama naman kasi kung bibili ka ng chocolates na to, for sure ireregalo mo talaga siya kasi very special niya and iba yung mga ingredients niya. Of course, why not pumunta ka rin dito kasi para matry mo. Para kasing Harry Potter store yung buong store niya. Katabi naman dito yung ice cream nila na pinipilahan din. So merong up to 50 flavors yung ice cream nito. So mahaba yan. And minsan mahaba talaga yung pila. Let's tawagin kayo, papipiliin kayo ng toppings na ilalagay. Yung mga toppings na ilalagay, yung mga kilala din dito sa Taiwan as salubong like pineapple cake, nougat, kung ano-ano. So after niyan, tinikman namin kung anong lasa. Nothing special, ang nag-stand out lang is yung tea flavor. So after doon, dumaretso na kami ng Ximending. As you could see, medyo madilim na and sobrang daming tao. Kasi weekend, dun sa may Rainbow Crossing, ang daming nagpe-perform, sumasayaw at mga street performer. And ang sayang mag-ikot-ikot para mamili. Ang dami rin nagbebenta ng street food dito. So, para matry na rin since gutom na kami kakalakad, trinay namin tong pork xiaolong bao. Since hindi namin naisingit yung Din Tai Fung ngayong araw, pwede na ito mapagtsatsagaan. Isa pa, mura lang siya ha. Parang nasa 30 NTD lang siya.
which is around 70 pesos. Surprisingly, masarap yung lasa ng xiaolongbao. And so far sa lahat naman ng natikman namin na street food dito sa Taiwan, masasarap naman talaga. So umupo muna kami sa gilid kasi medyo pagod na talaga. Naghahanap lang kami ng lakas. Kasi yung next na pupuntahan namin, for sure mapapalakad na naman kami. Parang quick break na rin to. So next stop namin is Don Quixote. guida per la città. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me. Altro che ragazzino che per benino sapeva molte cose più di me. So ayun, so sobrang ka-excitedan ko. Hindi ko pala naset ng tama itong X-Tricon naka Tiny World kaya ayun, pabilog yung video. And hindi na ganun kaayos yung pagkuha ko ng video since sobrang busy ko mag-isip ng mga oras na to. Isa sa mga bagay na pinakamahirap pag-isipan is yung iuwi mong pasalubong and iuwi mong bagay para sa'yo. Since hindi rin kami nakapag Don Quixote sa Thailand, syempre sinulit na rin namin yung chance na makapag-try dito sa Don Quixote. And mapapangiti ka talaga sa dami ng pwede mong matry at mabili. Mapapagkain man yan, chocolates, or mga kakaibang gamit sa bahay. Meron kang mabibili dito. All made from Japan. And don't ask me if bakit ako namimili ng Japan items dito sa Taiwan until makapasok ka at matry mo dito sa Don Quixote. Kasi sobrang nakakaliw. Don Quixote 何でも揃って便利なお店 Don Quixote Don 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 早い者勝ちパラダイスどん